Hello everyone. I will be speaking in Tagalog because the issue is in Tagalog. Giahak ani magsalapid atong dila ani pero sige let's go magtagalog. Magtatagalog ako para maintindihan. Hindi lang ng mga Bisaya. I know hindi ako sikat na vlogger. Diyos ko Lord, kung hindi pa nagkaroon ng issue si Cindy 5, hindi pa abot to ng 1.7. Anyway, ang purpose ng video na to, this is very, very personal. I don't want even 1% to join this kind of conversation, this kind of issue. Pero napanood ko yung interview ng anak ni Izzy Trazona na si Andre or Sofia na ata siya ngayon, no? Nagiging ano na siya, babae na. Anyway, during the interview kasi, even before yesterday, napanood ko na yung mga dadalhin ka na, itatapon ka sa impyerno ng Diyos dahil bakla ka, like that. Hindi ako umimik kasi that's an old issue. Kahit hindi pa 2026, sa panahon pa ni Rizal may bakla na. No? Sa panahon ni Kristo may bakla na. Ngayon, bakit ako gumawa ng video na to? Anyway, credits pala sa kung saan galing ang mga video at litrato na nasa sa screen. Of course, credits sa Ogie Diaz for the video. At yung mga screen na yan, credits sa mga may-ari. Oh. Anyway, may sinabi kasi si Sofia sa interview ni Ogie Diaz. Yung sinabi niya na yung pagiging bakla, hindi naman parang robot na pipindutin mo lang. No, parang trip mo lang ba? Ay, bukas gusto ko maging straight. Gusto ko makipagjugjogan ng babae bukas. Magiging straight ako bukas. Di ba hindi mo pwedeng sabihin, ay bukas bakla ako ulit kasi may gwapo. Ako hindi ko maintindihan. Even before, in my own personal experience, I receive, especially from my relatives before na, uy, magpakalalaki ka kasi sayang ang gwapo mo, chinito ka, at tangos ang ilong mo, maputi ka. Magpakalalaki ka. Para bang ang pagiging bakla is a choice? Hindi naman choice yan eh. Ano yan? Nakainom ako tapos, oh my God, pare, nalasing ako pare, gusto ko maging babae pare. Ganon? Di ko maintindihan those people na may mga anak, may pamangkin, na may kaibigan na bakla. Will you stop saying na magpakalalaki ka? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ikwento to ha kasi 10 minutes lang ang target ko sa video to. Alam mo ba dumating sa ang panahon na gusto ko magalit sa Diyos. Every time sasakay ako ng jeepney or multi-cab, tricycle, pag nakakita ako na magjowa, lalaki at babae sa loob ng jeep, iniisip ko at tinatanong ko ang Diyos sa aking isipan. Bakit ako naging bakla, Lord? Gusto ko yung ganyan. Gusto ko yung lalaki-babae. Gusto ko yung ganyan. Ako guys, na nagtatanong kung bakla ba ako since maliit ako. I'm telling you guys, the first gender kung saan ako nag-hard on, alam mo yung hard on, yung tumigas ang iyong talong, isa babae. Alam ng nanay ko na sa heaven na, alam yan ng nanay ko. Ang crush ko elementary, babae. Nag-high school ako, babae ang crush ko. Alam ng mga high school classmate ko yan, nagpapadala ako ng love letter. First year high school ako, pinapadalahan ko love letter mga babae sa third year high school. Mahilig ako sa mas matanda sa akin ng 2 taon. Okay? Nagsimula ang aking identity crisis graduating ng high school. Pero nung first year high school ako, second year high school, tsaka third year high school, kahit malambot ako, kahit smooth ako magsalita, babae ang gusto ko. Gets nyo? Ang pinapangarap kong halikan, babae. Mabuti na yan, klaro. So, identity crisis, nagsimula siya na papunta ng graduation. Hanggang sa mag-college ako, and during college, kasi nag-boarding house ako kasi malayo yung school. Diba? Marami din mga curious siguro. To make the story short, doon ako nakatry ng same sex. Okay. Alam mo, itong si Alvin Aragon, I don't want to mention him pero siya kasi nagsalita, di ba? Dahil sa kagaya mo, kaya nasisira ang buhay ko. Alam mo ba, since maliit pa ako, mahinhin ako. Kasi ang mga kapatid ko puro babae. Hindi ako, pero ang gusto ko babae, pero mahinhin ako. Alam mo ba,
Noong nag-college na ako, nag-aaral ako. Kasi binalikan ko kasi guys, black sheep ako ng pamilya. Ang dalawa lang kasalanan hindi ko nagawa sa buhay ko. Yung pumatay at mang-rape. Oh, yan lang ang dalawang kasalanan hindi ko nagawa sa buhay ko. Because I lost my way, naligaw ako ng landas, nagkabarkada ako ng mga iba't ibang tao na hindi magaganda. No? Mga influence. Oh, bahala na kayo mag-isip ko anong kasalanan ko basta hindi ako pumatay at hindi ako nang rape. Oh, yan lang dalawa, sure ako hindi ko nagawa sa buhay ko. Okay? At meron palang pangatlo, hindi ako nag-drugs. O yun lang. Okay? Ngayon, tatlo pala. Okay, so kung kasalanan pala yung pagda-drugs o yung pangatlo pagda-drugs. Alam mo, naligaw ako ng landas. Tapos binalikan ko, Lord, bakit ako naligaw ng landas? Bakit suki ako sa presinto? Bakit suki ako sa mga barangay hall? Inisip ko ang mga kamalian ko. Saan nagsimula? Saan nga ba ako naligaw? Naalala ko na, hindi ko makakalimutan sa Sabado yun, sa boarding house ko when I was in college. Naglalaba ako. Tapos sabi ng landlady, kasi yung boarding house kung saan ako nagbo-boarding house, nakatira, yun din ang boarding house ng ate ko. Okay? Gap namin is 5 years. So nauna na siya, tapos na siya sa college. Ako naman magka-college pa lang. Okay. Ngayon, ito ang sinabi ng landlady ko. To think, sinabi niya to ha, marami akong kasamahan na mga, naglalaba din ng mga estudyante. Sabi niya, ano ka ba talaga? Bakla ka ba o lalaki? Kasi nga mahinhin ako. Ako naman, nahiya akong sumagot. Sabi ko lang, lalaki, di ba? Kasi, identity crisis pa yun eh. Alam mo ang sagot ng landlady? Naku, mapakalalaki ka talaga kasi sabi ng ate mo, nung dito pa siya nakatira, na may pagkamahinhin ka daw, sabi ng ate mo, at sabi ng ate mo dito sa amin, na mas mabuti pang magkaroon siya ng kapatid na drug addict or criminal kesa bakla. Yun ang naalala ko. Kasi binalikan ko, saan ba ako nagsimula? Bakit bumagsak ang mga subject ko? Bakit hindi na ako pumapasok sa school, sa college? Doon. Binalikan ko siya. Hindi ko to sinasabi dahil will blame my sister. Hindi. Hindi ko siya mabiblame kasi yun ang puso niya, yun ang gusto niya, yun ang kultura niya. Kasi nga broken family kami, hindi naman kami lumaki magkasama eh. Kasi half sister ko siya. Pero alam mo masakit, totoo pala yan, yung words is nakakasira ng buhay. Kaya kayong mga tao, kung ayaw nyo sa bakla, pwede bang huwag kayong magsalita ng hindi maganda? Kasi yan talaga, yung kagaya mong tao, naiwan ko ba, ano bang meron sa bakla? Ano ba kami? Ikaw talagang masama ang pagiging bakla, gumawa kayo ng batas na magkaroon tayo ng high-tech, magpagawa tayo sa scientist ng high-tech na ultrasound, na nasa tiyan pa lang tayo ng mama natin o nasa tiyan yung babae pa nagpa-ultrasound, meron siyang detector na magiging bakla yung anak niya. Automatic, pag bakla yung anak niya, tutunog yung ultrasound tapos ilaglag na. No? I-abort na ang bata kasi bakla siya. Ganun dapat ang ginagawa nyo. Kasi hindi naman namin pinangarap maging bakla. Hindi ko pinangarap na ipanganak ako tapos maging bakla. Ha? Pasensya sa ibang member ng LGBT ha. This is my version of my story. Ilang ulit kong sinisi ang Diyos. Sabi ko sa Diyos, makapangyarihan ka, diba? Gusto ko pagising ko bukas lalaki na ako. Gusto ko pagising ko bukas straight na ako. Kasi diba sabi ng kapatid ko, ang sakit. Ang sakit lang ha. Mas mabuti pa magkaroon ka ng kapatid na kriminal or a drug addict kumpara sa bakla. Kung ganyan pala ka-hateful ang bakla, ganyan pala kadumi ang bakla, ganyan pala pumaimpirno pala kaming lahat, magpagawa kayo sa scientist. Mag-meeting ang lahat ng scientist, gumawa ng isang machine ng ultrasound na tutunog pag bakla, may kulay bang lalabas, tapos patayin nyo. Patayin nyo mga kagaya namin. Ano pala kami? Salot sa lipunan. Ha? Kung wala pala kaming silbi. Doon ako natouch sa sinabi ni Sofia na hindi naman pipindutin lang yung mama, may button ba kami? May robot ba kami? Pipindutin namin na bukas lalaki ako. Bukas bakla ako. Alam mo 'yun? Yung words ninyo ay mahalaga. Sa lahat ng may pamilya dito na may pamilyang bakla o mahinhin, be careful with your words. Hindi nyo alam kung gaano kasakit at anong magiging resulta niyan. Kasi binalikan ko bakit ba ako nagiging black sheep? Bakit ako naligaw ng landas? Saan ba ako nagsimula? Ano bang hinahilan?
Pagkatapos ng high school, excited ako mag-college eh. Excited ako makatapos eh. Pero bakit ano nangyari? Binalikan, nag-throwback ang utak ko. Sa dami ng gulo at kahihiyan na binigay ko sa pamilya ko. Dahil okay ako ng presinto, ng barangay hall, troublemaker ako, lagi akong galit, mabilis ako mapikon. Ang dami, grabe. I was crazy before, very, very crazy. At yun, nung binalikan ko, doon ko naalala. Sa simpleng paglalaba ko, naglaba lang ako. Sinabihan lang ako na, ay, sabi ng kapatid mo, mas maganda pa daw criminal o drug addict kaysa bakla ang maging kapatid niya. O di ba? Grabe. Kaya, no, kung sino man ang nanonood ng videong ito, kung ayaw nyo sa bakla, may pamilya kayo, pamangkin, may bakla kayo sa paligid, mag-ingat kayo sa sasabihin ninyo. Mag-ingat kayo. Kasi hindi nyo alam yung simpleng words ninyo, yung simpleng opinion ninyo, yung simpleng judgment ninyo, pwede yang magkaroon ng sugat na dadalhin namin habang buhay. Sugat kung saan magkakaroon kami ng sakit sa puso, sakit sa utak, na maliligaw kami ng landas. Ako, believe ako dito sa anak ni IZ Trahona, na si Sofia, or Andre before ata. Believe ako kasi mas pinili niya maging mabuting tao, mas pinili niya mayroon siya mga, siguro naka-advantage ito sa kanya kasi it's 2026, no? Or bagong generation siya. Very open na may mga kaibigan ka na you know, nakakausap-usap mo. Ako to be honest with you ha, if you're going to ask me, bakit ikaw wala ka bang makausap? I am a loner. Madaldal lang ako pag close ko yung isang tao. Alam mo yung tinabi ng introvert pero extrovert. Extrovert pero introvert. Oh, mamili ka na lang, by one take one. Okay? Ganyan ako. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. And most of the time, kinikip ko lang sa sarili ko ang aking nararamdaman. To be honest lang. Ang hirap po sa ganitong sitwasyon. Ang hirap po maging bakla. Lalo na sa lipunan na napaka-judgmental. Ako, kaya naisip ko nga I used to blame God. Tapos when I realize, balikan ko nga, saan ba ako naligaw ng landas? Ano bang rason? Kasi, di ba, nung binalikan ko, grabe pala, no? Isipin mo yun. Alam mo, yan ang rason ko bakit hindi ako naging drug addict. Oo, hindi ako naging drug addict. Kasi sabi ko sarili ko, hindi ako magiging drug addict. Isipin mo, ano mararamdaman ng kapatid ko na bakla na nga, naging addict pa. Di ba? Kaya napakahirap. Napakahirap. Kaya kayo kung may pamilya kayo, may anak kayo na bakla, maging maano naman kayo, maging makatao. Iwasan nyo magsalita ng hindi maganda sa kanila. Kasi hindi mo alam kung anong epekto nito. Words are very, very sharp. Mas matalim pa yan sa espada. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Salamat, salamat, salamat.